naman. Ayan. Ayan. Alam niyo guys, sa hirap ng buhay natin, no, minsan ang dami nating naiisip na trabaho, no. Pero kayo po ba is naisip niyo rin bang gumawa ng maraming trabaho? Ayan, for today's videos guys, ayan, gusto ko lang ipa-emphasize sa inyo guys na hindi masamang kumita. Ayan, hindi rin masamang magkaroon ng maraming trabaho kung nasa tamang trabaho naman. Ayan, so of course, ayan, katulad ko, ayan, nasa single mom, ayan, I need to work hard, ayan, for my family, for my children, ayun. That's why sometimes, ayan, ang dami ko talagang trabaho. Ayan, gusto niyo isa-isahin ko. Ayan, ang pinagkukunan ko talaga guys ng pang namin sa pang-araw-araw, ayan, as a security guard, no. Bilang isang security guard, ayan, doon ko po nakuha ang lahat ng mga pangangailangan, mga pangbayad ng mga billings, yung mga pampaaral ng anak ko, yung pagkain namin sa araw-araw, ganun. And then, ayan, of course, kasi maliit lang naman talaga ang sahod ng security sa probinsya. That's why, syempre, nakakapag-isip din tayo na maghanap ng ibang trabaho dahil na kumukulang din. Ayan, sa pagkain, sa bahay, ilaw, ayan, at mga baon ng mga bata. Ayan, super hindi talaga kasya. Ayan. So, dati guys, baon na baon ako sa utang. Ayun. Alam niyo pong habang lumalaki yung mga anak ko, of course, gusto ko rin namang sa mga anak kong na hindi mahirap ang buhay. Ayan, basta magsipag ka lang. Then ayoko rin na magiging kawawa yung mga anak ko, of course. Ayan, that's why nagsisipag ako. Ayan. Then umabot sa pagkakataon na kung ano-ano mga online business ang sinasalihan ko. Ayan, may mga iba't ibang mga business talaga na talagang naglalabas ako ng pera pero wala pong nangyari. Ayan. That's why sa subok lang ng subok, ayan, hanggang sa umabot na ako na nagbebenta ako ng mga housing, ayan, kumita din naman ako, ayan, kaso nga lang sa housing po kasi, ayan, bago po tayo kumita, ayan, for example, nakapag take out ka ng isang tao, ayan, ang bahay bago siya ma-take out, ayan, umabot pa siya ng 2 years para ma-take out. So, ibig sabihin, 2 years ka pa kikita. Ganun po yung bahay. So, ibig sabihin, income din yun. Kaso nga lang, kumbaga, siya yung pinakahuli mong income. Kasi, pag dumating naman, sigurado ka naman na medyo malaki talaga siya. Kasi sa housing guys, 30% po yung kikitain po ng mga nagre-realty. Ayan. That's why, medyo malaki talaga. Kasi kung sa 1 milyon, magkano sa 30%, diba? Kaso nga lang, yun matagal. Then, ang ginawa ko na lang, habang nag-housing ako, nagbebenta ako ng mga housing, ayan, sinahaloan ko din, nagbebenta ako ng mga pabango sa trabaho ko, ayan, kung ano-ano na lang. Dati, talagang lahat ng binibenta ko, nasa dinsutin ako, para akong tindahan. Ayan. Buti hindi ako natanggal ng dahil dyan, no? Kahit na, nasa ako sa duty, ayan, may dala akong mga lutong itlog, hotdog, ayan, mga biskwit, ayan, binibentahan ko yung mga delivery, ayan, yung mga nagdi-deliver, syempre mga gutom sila, tapos, hindi naman sila nakakapunta sa kantin, so, of course, mapipilitan sila sa akin na lang bumili, yun. Then, kahit mga load, ayan, mga Gcash, ayan, mga coffee, ayan, lahat ng pangangailangan nila, ayan, dinadala ko, napupuno yung locker ko para lang kumita. Kahit pa paano pasinta-sintabo, ayan, kahit pa paano, siyempre, pag naipon, makakabili ka na rin ng 1 kilong bigas, di ba? Then after that guys, ayan, nahinto ako doon sa sa pag-housing kasi yung sa layo ng kasi talaga sa Dream House, ayan, doon ako sa Nai Cavite talaga yung namin, binebenta namin sa Nai Cavite. Tapos yung sa pamasahe, parang ako kasi syempre malayo, tapos matagal pa yung kitaan. Kaya that's why naglaylo ako. Pero mayroon naman ako nung hinahantay, nakalimang din ako, bahay na naibenta ng mga time na yon. Then habang wala na yon, ayan, pumapasok pa ako ng mga ibang onlines, ayan, hanggang sa sinubok ko na yung itong sa social media. So, for the first na social media talaga pinasok Facebook. So, dito sa Facebook, ayan, nag-viral ako ng mga time na yon. Ayan, sa mga pabakekang ko lang ng mga video.
Ayan, nagulat nga ako, no, nag-viral ako. So, after 6 months, ayan, sumahod din ako kay Meta ng nasa almost 6,000 din yun sa first sahod ko. Then, dahil sa naghahanap ako ng medyo malaki ang kita, ayan, sabi ng mga kasama ko sa Facebook, sabi ay, bakit tayo mo subukan mag-YouTube channel? Baka sakaling yung mga video mo is papatok din sa YouTube channel. Siyempre ako, dahil gusto kong kumita, nag-try talaga ako sa YouTube. Ayan, gumawa agad ako ng YouTube channel ko, then, nag-post ako ng isang video. Eh, of course, wala naman akong wala pa akong subscribers noon. Ayan, wala pa talaga, as in zero. Ayan, so, after a week, sinilip ko yung pinost ko na video. Nagulat ako, guys. Ayan, wala naman akong subscriber. Bakit, umabot ng 800 views? My God, grabe yan, tuwang-tuwa ako kasi, grabe talaga. Bakit, saan kayo nanggaling to? So, chinek ko yung subscribers ko. Oh my God! Alam mo na, sabi ko, thank you, Lord. Ayan. Nagkaroon ako ng 50 subscribers, doon lang sa isang video ko. Ayan. So, ayan, parang ang saya. Ayan, bigla ako nag-post na naman ako, 3 video naman ang pinost ko. Pero dahil nga, masyado akong dito sa Facebook, pinapabayaan ko lang siya. Nagulat ako, guys. Ayan. Nung chinek ko yung 3 video ko, ayan, pang-4 na yung nauna, umabot na siya ng ng 1,000 yung subscribers ko. Kaya, oh my God! Sabi ko, ayan, talagang, nag-isip ako kung kayang pwede kong gawin dito. Ayan. So, nagkaroon ako ng kaibigan, ayan, sa YouTube channel. Ayan. Bisaya din siya, kaso sa Malaysia siya nag-work. Ayan, YouTuber din siya. So, sabi niya sa akin, gusto mo bang mabilis kang, umangat sa YouTube channel? May mga paraan din, sabi niya. So, ako, sabi niya, mabilis din akong umangat dito, pero hindi ganun kaangat, sabi niya. Pero kahit paano, kumikita ako, sabi niya. So, sabi ko, sige, bakit hindi natin i-try? Ayan, shoutout sa iyo, Marias Vlog. Ayan, si Marias Vlog yung nagturo sa akin. Ayan, Ligo Challenge daw. Pumasok ako sa Ligo Challenge din. Pag once na okay na yung ko, pwede naman akong huminto, sabi niya. Or, hindi ka naman pwedeng huminto, or na lang, yung marami kasing klase yun, hindi lang naman talaga Ligo Challenge ang doon. May mga passion shoe. Ayan, kasama yun sa Ligo Challenge. Ayan, so nag-try ako, guys. Ayan, so, of course, ako talaga, gawa ng gusto ko talagang kumita. So, then after that, ayan, nagligo challenge ako, guys. Isang ligo challenge ko. My God, kinabukasan nagulat talaga ako, guys, no. Umabot siya ng 30,000 yung views. Ayan, sabi ko, grabe, sobra talaga. Hanggang sa sunod-sunod talaga, ligo challenge lang ginawa ko. Tapos, alam nyo, guys, ayan, wala pa akong 1 month, ayan, na-monetize ako. Kasi, umabot ng 30,000 yung ko, subscribers ko nung that time. Ayan. So, na-monetize ako. Yun, tuwang-tuwa naman ako. Yun pala, yung pag sa Ligo Challenge pala, wala palang kinikita. Kung, meron namang kinikita, kasi limited lang. Hindi siya ganun kalaki. That's why, hinaluan ko na siya, yung mga long video, short video, ayan. Hanggang sa, ayun, first sahod ko dito sa YouTube channel is 56,000. Yan. Hanggang sa tumatagal hanggang sa parang hindi ko na masyadong naalagaan, pababa yung kita. Ayan. Hanggang sa hindi na ako pero my God, no? For the first time talaga, super napakasarap talaga sumahod ng malaki dito sa YouTube channel. At ang kagandahan sa YouTube channel, walang bawas at ang laki ng dollar. Ayan. Try nyo, guys. Thank you for watching.